Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Command Center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. At bago po tayo sumahimpapawid, ay nakita natin na nagkakaroon ng reporting mula sa different regions ng NDRMC, mga NDRM noon, mga naapektuhan mga lalawigan, mga munisipalidad, at kanilang nire-relay dito sa headquarters ang naging pinsala ng Super Typhoon Nando. At habang sumisikat nga pong araw, ay tumatambad ang iniwang pinsala ng naturang bagyo. Kaugnay po niyan, kausapin natin, humingi tayo ng update mula kay Ginoong Juni Castillo, tagapagsalita ng NDRMC. Sir Juni, thank you for joining us. Good morning. Magandang umaga. Ano ho yung nakuha nating report mula sa mga rehiyon? Ano ba yung mga pinaka-apektado so far? Sa ngayon, ang tinitingnan pa din natin itong Northern Luzon dahil nga doon yung tahak ng bagyong Nando. As we speak, tuloy-tuloy pa din yung pagbibigay ng report ng ating mga regional offices. Pero dahil maaga pa, ang tinitingnan natin kasi pag sikat ng araw, doon nalalabas yung mga teams natin for the RDA na kung tawagin. Ang tawag dito is the Rapid Damage and Needs Assessment. So doon natin malalaman. But so far from our regional offices, nakokontak pa naman natin. But some of the provinces, understandable na kumbaga wala pang kuryente, wala pa, kumbaga down pa yung mga linya ng komunikasyon natin. Dahil SOP naman din ito na ibinababa ito. Tapos itatayo na lang ulit kapag lumipas na yung... May particular na probinsya na hardest hit so far? Yung lumalabas na hardest hit? Sa ngayon, parang region 2 ang ating nakikita. Yung Cagayan, kung saan nag-landfall. Oo. But again, hindi pa natin alam yung kabuuan, from the 3 regions, especially 1 at saka yung Cardin, titingnan natin. Pero so far, yun yung mga pauna natin. Sir Juni, sa report nyo kanina, as of 5 a.m., may naiulat na isang nasawi at 7 injured. May update tayo dito. Ano ba detalye nito? Oo, ito yung nangyaring landslide dito sa Marcos Highway, sa Arthur Highway sa Tuba, Benguet. Bumagsak po, binagsakan yung mga sasakyan. So, ang involved dito, mga 4 na sasakyan. Tapos yung isang nasawi doon. But again, this is for validation. Kasi may mga prosesong pinagdadaanan ang validation natin sa report. But the initial report is yung isa nga po doon sa pasahero or driver noong van or Toyota Innova, ang isa sa mga nasawi. Sir, may nabanggit din kanina, may naiulat din na nag-capsize na bangka. Ano naman ang detalye nito? Saan ito? Oo. Meron din tayong nakuha from Region 2, but then again for validation at saka initial na report na meron daw pong itinawag at sinabi doon sa ating OCD Regional Office na nag-capsize nga po. Tapos may na-rescue na naman po ng mga pasahero nito. Pero meron din daw pong missing. Pero hindi naman po ito yung pampasahero, I believe. But we'll confirm those. So again, ito po for confirmation. Reports are slowly coming in. May tumaob daw po na bangka, na-rescue yung mga pasahero. Pero may isa daw, again daw, na nawawala. Sir, ay naasahan natin magkakaroon ng situation na briefing ngayong umaga. Ang unang tanong karaniwan dyan ng Pangulo, meron ba mga isolated areas na hindi pa natin nararating? Meron ho ba? Sa ngayon, dun sa initial reports, meron pang mga areas dahil medyo masama pa rin ang panahon. Meron pa rin tayo mga under ng tropical cyclone na wind signal, At saka ang inaasahan natin, kahit palabas na or lumabas na yung mata ng bagyo, dahil nga sa lawak ng bagyo, so meron pa din. So, for today, especially yung mga sea vessels, bawal pa rin ito dun sa mga areas na merong mga wind signal. May number tayo ng stranded, Sir Juni? Wala pa tayong total number of strandees, pero we expect that, dahil nga nagkaroon ng mga cancellation ng flights, nagkaroon ng mga cancellations ng mga biyahe sa dagat, so we expect na baka may iba po kayong datos na nais yung i-share sa mga kapuso natin. Sa ngayon po, ang initial natin na nakuhang datos, meron tayong umabot na halos sa 8,000 pamilya na nag-preemptive evacuation. Tapos this is about mga kababayan natin, halos umabot ng 25,000 na nag-preemptive evacuation. But then again, sabi nga natin, initial data ito, this is a running number. And then dun naman po sa ating mga evacuation centers, meron tayo ngayon na nakatala na almost or mahigit 200 na evacuation centers sa iba't ibang rehiyon. Again, these reports are coming from mostly Northern Luzon. Okay. Paalis pa lang itong si Nando, may LPA ho tayo na likely maging bagyo rin
paano ho natin ito pinaghahandaan at baka may mensahe kayo sa mga kababayan natin para sa paghahanda sa panibago na naman pong sama ng panahon. Tama, Ivan, kumbaga nagsusunod-sunod na naman itong mga weather systems natin na binabantayan. Kaya sa atin naman dito sa NDRRM Operations Center, dahil nga po direktiba at guidance ng ating Pangulo na kumbaga tuloy-tuloy na yung paghahanda. Ganon din sa ating mga kababayan, lagi nating pinapaliwanag, naghahanda po ang ating pamahalaan para sa pag-responde, pero may kaakibat po ito, na dapat tayo rin at the household level naghahanda tayo. Siyempre, yung responders natin, hindi naman agad makakarating yon kapag kakailanganin natin ng tulong. So yung paghahanda po talaga tuloy-tuloy ito. Yes. At saka ang sinasabi na nga ng ating Pangulo, this is a way of life na dapat sa atin. Kasi magkakasunod ito, kahit wala namang bagyo, may LPA, meron tayong habagat, at meron pa tayong mga localized thunderstorm na nangyayari dun sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. At syempre po, sumunod sa abiso ng mga ahensya ng gobyerno. Sir Johnny Castillo, thank you very much, sir. Good luck po sa inyo. Ingat po kayo. Mga kapuso, nakausap po natin Ginong Johnny Castillo, tagapagsalita ng NDRMC. Manatili po tayong handa at may paparating pang panibagong sama ng panahon. Ito po latest mula dito sa NDRMC. Balik muna tayo sa studio. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.